Magandang oras mga ka-good news. Meron tayong bibigyan ng reaksyon ngayon. Itong pahayag ni Robin Padilla tungkol sa mga standoff ng Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard sa WPS. Atin pakinggan ang kanyang argumento dito. Sino po kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Ito, nag-alam-alaman naman si Robin Padilla. Parang mas marami siyang alam kaysa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Iyang mga opisyal diyan na kaharap niya, nag-aaral yan ng ilang taon sa kurso ng Philippine Navy at yung isa sa Philippine Coast Guard. At meron silang mga subjects diyan na tungkol sa batas ng karagatan at konstitusyon natin. Kaya alam nila ang ginagawa nila at alam nila ang meaning ng tinatawag mong Act of War. Ano bang Act of War? Tayo nga ang pinasok eh. Ang China ang gumawa ng Act of War. Kaya kung makikita lang itong utak nitong si Robin Padilla, kasing laki lang siguro ng munggo, yung utak niya. Kasi yung tanong niya, alam niya ang sagot niya eh. Tinatanong niya pa. Alam niya na pro-China siya eh. Siguro dito, reaction ko lang to mayroon itong deal ang China at saka itong gobyerno ni Digong. Kasi tauhan ni Digong to eh. Meron deal ang China diyan na kapag atras yung mga sundalo natin diyan at Amerika sa WPS, siguro bibigyan sila ng bilyones na bonus, milyones na dolyar ng China. Malaking bonus to kasi bakit ganyan magsalita si Robin? Parang hindi siya Pilipino eh. Palagi siyang antay sa mga plano ng Pilipino tungkol pagkat pag-usapan ng WPS. Palagi siyang opposing eh. Palaging salungat. Kaya ano ba talagang utak niyan? Utak ba yan ng isda, ng pugita o ng pusit? Sige nga, i-comment nyo mamaya. Mga ka-art lover, sige nga, i-comment nyo mamaya, mga ka-good news. Okay, so balikan natin ng video. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon. Ayaw binaran niya dahil wala siyang alam tungkol sa mga rights eh. Imbis na in-explain na nitong taga Philippine Coast Guard, ay binaran niya yung explanation. Kasi wala siyang alam sa batas eh. Kaya binaran niya kaagad. Ngayon nagtanong na naman siya ulit. Ito yung kanyang tanong. Sino yung illegal doon? Ang sinasabo po natin sa Act of War? Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na, hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung
Yung meron naman po Ako na lang sasagot dyan. Tayo na nga ang binubuli ng China. Sila yung nag-umpisa ng Act of War. Kasi tayo ang binubuli. Binubumbero yung mga barko, nasisira. Binubundol, nayuyupi. Mayroong naputulan ng daliri. Ano ba yan? Sila yung nag-umpisa ng Act of War. Napakabubo naman tong Ruben Padilla na to. Grabe. Paano ba ito nanalo? Nanalo kasi yan kasi artista eh. Marami kasing nag-idolo niyan. Ang tawag nila idol. Idol na ano ito. Grabe naman yung biguti niya eh. Walang kurti eh. Ang sagwa tingnan. Okay, balik tayo sa video. Mamaya comment nyo kung anong salubin nyo dyan. Utak ano ba yan? Utak daga? Utak ipis? O anong utak ang meron yan? Ruben Padilla, bakit China siya pumapanig? Kaya mayroong depekto ang utak. Okay, balik tayo sa video. klarong definition ng Act of War. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag din sa amin? Arm attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Eh di po ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung sa armed organisasyon forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon. Pati po yung mga Chinese militia vessel. Ayan, makinig technically ka, speaking po, Ruben. hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Kaya nagdunong-dunungan na naman nagdunong-dunungan na naman si Ruben Padilla. Ini-explain na nga eh. Alam ng taga Coast Guard at Navy kung ano ang Act of War, ano ang civilian at ano ang Army. Ito nagdunong-dunungan na naman si Ruben Padilla. Kaya tuloy daming nag-react talaga sa video dito. Bakit ba doon siya pumapanig sa China? Bakit ba gusto niyang umatras ang Amerika at ang Pilipinas? Tayo nga ay nagpakita ng puwersa sa China para aatras na sila at hindi na diyan mangungupahan. Hindi na diyan kukuha ng mga isla sa WPS. Yan ang ating strategy na magpapakita din tayo ng puwersa. Defense mechanism, di ba? Kasi palibasa bubo, hindi lang bubo yan ha. Ano kayang laman ng utak niyan? Parang ano lang eh. Parang utak lang ng standby na hindi nag-aaral, parang high school lang, di ba? Meron ngang nagsabi na congresswoman na utak high school daw yung si Ruben Padilla. Kaya totoo, dito sa video ito atin makikita. Okay, balik tayo sa kanilang diskusyon. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Kahit naman po ito, Bobo under talaga, ninyo, bobo Army. talaga. Hindi po. Civilian in nature. Sir, Pinipilit niya yung civilian in nature. Ang definition is under PLA Navy. Ang Coast Guard ng China iba kaysa atin. Ito bubupla. Tarantado talaga. Sagwa tingnan ng biguti. Okay, balik tayo. Ma-high blood ka dito eh. bigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Wow. Talaga lang ha. O pawawaw ka pa parang si Bato. Yung expression ni Bato na shit happens. Parang ganyan din yung wow. Ay nako. Ba't naging senador ba ito? Ibubuto nyo ba yan sa susunod na eleksyon? Of course, mga DDS, ibubuto yan. Kasi pareho sila ng mga utak. Walang analogy. Walang pag-iisip na medyo mataas-taas na level. Nasa level lang ng usapang standby lang yung alam niya. Mas marunong pa siya sa legalities, sa mga batas. Dito sa mga nag-aaral ng Navy at Coast Guard. Grabe. Idol Bigotilio.
Okay, so atin natapusin ng video. Balik muna tayo. Ba't po kayo nagtataas ng kamay, sir? Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. Ayan, supalpalin nyo na yung biguti na yan. Bugo. Hindi lang bugo, bubo eh. Okay, so ito sa Coast Guard na to ang dami-daming medal Tapos mas marami pang alam si Robin Padilla nako. Anong alam niyan? Wala inuman lang yata ang alam niyan Okay, balik tayo dito sa officer ng Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what the military is doing. And Chairman, maputol ko lang po kayo. O yan, binara na naman. Babarahin niya kapag mayroong mga hindi siya pwedeng makasagot na mga sinasabi ng Coast Guard. Binabara niya. Kasi alam niya na malalamangan siya Alam niya na wala siyang alam tungkol sa batas ng karagatan. Kaya dito talagang ginawan ko to ng reaksyon para malaman niyo kung gaano kabubo itong Robin Padilla na ito. Nagdunong-dunungan lang yan Wala yan. Naku. Po, hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. Tarantado talaga ito. Ini-explain na nga Ini-explain na nitong officer ng Coast Guard kung ano ang pagkakaiba ng Chinese Coast Guard, US Coast Guard at Philippine Coast Guard. Ang Coast Guard ng Pilipinas ay pangatlong pangkat ng Armed Forces. Armed Forces pa rin yan. Kaya lang tinatawag lang na Coast Guard. Hindi siya kasing taas ng level ng Philippine Navy. Pangatlong branch pala ng Armed Forces of the Philippines ang Philippine Coast Guard. Kaya armado pa rin yan. Ayan, so yung buhok mo, siguro paputulan mo na yan. Mukhang standby ka Parang hindi ka senador. Bubo pa. Okay lang kung matalino na ganyan-ganyan na purma. Purmang standby, utak standby pa rin. Ay naku, dapat matanggal yan dyan sa Senado Ito, balik tayo sa officer ng Coast Guard sa kanyang paliwanag. Ang sinasabi niyo po ba, simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, nangihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve. Ayan, imbis hingi pala ng suporta sa Senado ang grupo na yan ng Coast Guard at Navy. Ngayon ang ginawa ni Robin Padilla, binalahura niya. Sinupalpal niya, siya yung supalpal Siya yung supalpal dahil wala siyang alam sa batas sa karagatan. At kapag magsasabi na ng tungkol sa batas, itong mga officer dito, binabara niya. Kasi asal standby lang yung kay Robin Padilla Yung kanyang dunong, tinatawag yan na streetwise lang. Yung sa daan lang nakukuha sa mga standby sa inuman. Kaya mukhang standby. Isumikat lang yan kasi artista. Kung hindi yan artista, saan pupulutin yan? Ang nagpapanalo niyan ay si Kibuloy dahil sa QOGC. At yung Isiminay channel, ginagamit niya sa kampanya niya.
And of course, binibigyan din siya ni Kibuloy ng, of course, kwarta para pangkampanya, pambili ng boto. Kaya nanalo yan. Malaking utang niya kay Kibuloy, kaya die hard talaga siya kay Kibuloy at kay Digong. Yan ang katotohanan. Okay, so tapusin na natin ang video. Or capability. Now, in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, huwag natin Tama na, Robin Padilla. Alam na natin ang dunong mo kung hanggang saan. Wala kang alam sa batas, kaya wag ka na magsalita. Okay mga kababayan, pag-comment sa inyong mga saloobin tungkol sa itong pambalahura, pang supalpal ni Robin Padilla. Siya naman pala ang supalpal walang kaalam-alam. Ay talagang makikita natin na gusto niyang umalis ng US Navy sa karagatan ng WPS para patuloy na papasok at bubulihin ng China ang ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Yan ang ibig mangyari ni Robin Padilla. Kasi maka-China yan, binabayaran ng China yan, binabayaran ni Kibuloy at diehard kay Digong. Lahat ng mga yan maka-China. Kaya ganyan ang pag-uugali nila. Okay, so magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. God bless the Philippines.